Jessa po. So yun po, mag-start po ako sa kung paano po ako napunta dito sa ITC Manila. So, siyempre po, napunta po ako dito dahil po kay Kuya Jello, napunta po ako dito. Taong 2017 po. So yun, 2017 po nung napunta po ako dito sa ITC Manila. Tapos, year 2018 ko po na encounter yung first fruit. So, naalala ko pa nga po nun, nagtanong si Master Dennis kung sino daw po nag-participate last year ng first fruit. Nag-test po ako ng kamay kasi akala ko po about fruits law yun. Sabi sa akin ni Jello is, hindi daw po ako kasali doon kasi yun nga, first time ko pa lang po ma-encounter yung first fruit. So, yun po, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung first fruit niya. Explain niya po na gano'n. Then, explain din naman po sa preaching ni Pastor Dennis. Then, yun nga po, sabi ko, gusto ko din pong mag-participate doon. Gusto ko pong magbalik po sa Panginoon ng mga blessing niya po na binigyan niya po sa akin. So, yun po, nag-pray ako kasi di ko din po talaga alam kung paano ko magbibigay or magpa-participate sa first fruit. Kasi una po, estudyante pa lang po ako, wala po akong work. Then, inisip ko kung paano. Then, pray ako kay God na tulungan niya ako na makapag-participate po at makapagbalik po sa kanya. Then, inisip ko po mag-ipon. So, at ito po sa sarili ko na hindi ko po talaga kayang mag-ipon kasi gastadora po ako. Hindi ko po na pag nakita ko kung may pera, sige po, papabudol, ganyan. Naalala ko nga po one time, may ipon po ako, then wala po akong personal po na gamit. So, may nakita po ko online na cellphone. So, yun po, syempre, gusto ko magka-cellphone may ipon po ako. So, bumili po ako. Naalala ko pa po is iPhone 5 po bumili ko. Syempre, may ipon, bili ng iPhone. So, yun po. That time, nag-away nga po kami ni Jill kasi masyadong po nagpapadalos sa kasi gulat na lang po siya, nagpapasama po ko sa kanya, yung makikipag-meet po ako. Kasi nga, bumili po ako ng cellphone. So, yun, di ko parang nangyari is, di ko muna naalam kung yun ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa akin. So, nangyari, yung po na yun is hindi po nagtagal sa akin, hindi mo lang po umabot ng 1 year. So, yun, nung 2019 po, yun yung time na nakapag-participate po ako ng first fruit sa Panginoon. Sa totoo lang, hindi ko na po maalala kung kailan po talaga. Nag-backread daw po ako sa message lang namin ni Angelo. So yun, naalala ko pa yung chat niya na tinanong niya ako kung makakapag-participate daw ba ako sa first fruit. Sabi ko, oo, pero nahiya ako kasi puro barya na ipon lang po yung ibibigay ko noon. So yun po, biyaya ko ng Panginoon kasi nakapag-participate pa rin po talaga ako sa first fruit. So yun, naalala ko rin po na sulat ako sa heart desires ko na sana magkaroon na po ako ng cellphone kasi nga wala po ako cellphone na gamit. Sa yun, sa biyaya po ng Panginoon, sa tulong po niya, sa tulong niya rin po sa akin na kung paano mag-ipon, mag-keep ng pera, nagkaroon po ako ng cellphone. Kami po ni Janice, nag-ipon po kami para po magkaroon ako ng cellphone. Sobrang na po talaga ng Panginoon na hindi ko po akalain na yung plano niya po pala sa akin is hindi na po pa second hand na cellphone. Kundi brand new phone po. So yun po, year 2022 po ata. Nasira na po yung cellphone ngayon. So wala po po cellphone, yung pandemic din po dahil nag-online class. Ano po sa so wala po akong magamit na cellphone. Hindi na po ako lalay sa cellphone pa din po. So yun. Kinausap po ako ni Amin na nawag din po mag-request po kay Papa
ng cellphone kasi una need ko rin po sa school kasi online class, wala po ako nagagamit. Bali, ang nangyari po nun is pinapahiram lang po ako ni Jerry ng cellphone para magkaroon po kami ng communication. So yun, one time nagkaroon po kami ng conversation with Papi na biniro ko po siya, sabi ko, Papi lang naman ako ng cellphone, kailangan ko sa school. Sabi naman, unang kata ko pa, sasabihin ni Papa na walang pera, ganyan, tsaka na. Pero nagulat po ako kasi niyaya niya po kami nila mama na bumili pa. Nga po, bibili po kami ng cellphone. Una po, July po yun, July 24. So, birthday ko rin po kasi ng July 5. So, naging celebration na rin po namin. Celebration, tsaka gift na rin po nila sa akin ng cellphone. So, yun po. May isa pa pong blessing na binigay sa akin si Lord kasi nung mga previous year po, nagre-request po ako ng computer kay Papa noon. Kasi kailangan ko nga po for thesis ko kasi pag-thesis na po kasi college. So yun, that year 2022 din po, nagulat lang din po ako na bumili na rin po pala si Papa ng computer ko na di daw naman po kasi nagagamit sa work nila. And need lang ng update ng computer. So yun po, sobrang blessing po binigay ng Panginoon. Unexpected po. So, nung year na po, na to, 2024, may binigay po agad din sa akin malaking blessing ng Panginoon. So, hindi po nakakalat, kaya po ako naka-face mask. Nagkaroon po ako ng sakit. Pero sa hindi ko po alam kung bakit. Siguro may tinutuloy ni Panginoon sa akin, yun na lang pinakakahawakan ko. Yung bill po namin sa hospital is 35K. Una po hindi po talaga namin alam po sa kami kukuha ng pera. Ganun kalaki po. Ang blessing po doon kasi meron po kami health card na galing po sa work ni Papa is yung 35K na bill po namin is 1K lang po yung nabayaran namin doon. Na-cover po lahat ng card po ni Papa. Then, yun po, pati yung 8 session po ng therapy ko is covered po ng card po ni Papa. Sa totoo lang po, nakaka-discourage po. Bakit? Sa dami-dami nila isipin mo bakit ako o yun. So, iniisip ko na lang po na meron po talagang tinuturo sa akin yung Panginoon na bakit ako nagkaroon ng ganito kasi una, disiplina na lang din po talaga sa sarili kasi hindi na daw po ako patanda na daw po. So yun po, isa lang po yung verse na pinangahawakan ko is yung Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Ito pong verse na to, yung turo sa akin ng Panginoon kung paano matuto magtiwala sa Kanya, na laging bumase, at sa kung ano laging sinasabi ng Panginoon. Huwag laging sarili o magbase sa kung gusto ko lang, kasi mas maganda po yung plano ng Panginoon sa akin. Inayata na lang po ako para dun sa plano niya kung mas maganda kaysa sa akin. At sa lahat ng gagawin ko, lagi pong magsabit lang po sa Kanya kasi alam po hindi niya po ako ipapahama. At itutuloy niya po yung daan na lalakaran ko. At siya magiging ilaw sa matalim na lalakaran. So dito na po ako magtatapos. Gusto ko lang po i-encourage lahat po ng mga young people na nandito na kung hindi naman po nasusubukan ng mag-first two, I challenge you guys na huwag niyo sayangin yung mas malaking blessing ng Panginoon sa inyo. Hindi lang din naman basta sa pera eh. Hindi naman kailangan ni Lord kasi sa kanya naman nagagamit yung pera natin. Pag-pray niyo lang kay Lord, kasabi niyo siya at kung ano ba yung kaya niyong ibigay sa kanya ng buong puso kasi yung po yung tinitignan ng Panginoon, yung puso ninyo. Kasi handang tanggapin ng Panginoon yun kung ano man po yung kaya niyong ibigay sa kanya.